Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani, at pamilya na hukbong katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday, December 15, 2025, ng ikatlong linggo ng Adbiento. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay tungkol sa paggabay ng Diyos. Paggabay sa gitna ng pagkalito, panghihina at pag-aalinlangan. Isang mahalagang mensahe para sa mga sundalo, kanilang pamilya, at sa sino mang naghahanap ng tibay loob. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang, chapter 24, verses 2 to 7 and 15 to 17, nakakita si Balaam ng isang tala, simbolo ng liwanag, direksyon at pag-asa. Ito ay tanda ng gabay sa gitna ng dilim, direksyon sa gitna ng gulo, pag-asa sa gitna ng pagod, lakas sa gitna ng takot, sa sundalong nasa misyon, sa pamilyang naghihintay, sa sino man may pinagdaraanan, sinasabi ng Diyos, aakayin kita, ibabalik kita sa kapayapaan. Ang ating salmo responsoryo mula sa aklat ng mga awit, chapter 25, ito ay dasal ng isang taong pagod at nalilito. Ituro mo ang iyong daan. Ito ang dasal ng sundalong may mabigat na desisyon, ng pamilyang may dalang alalahanin, ng sibilyang nais gawin ang tama at tinitiyak ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan sa dilim. Gagabayan niya tayo. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 21, verses 23 to 27, kinu-question si Jesus ng mga pinuno. Ngunit hindi siya natinag. Alam niya kung sino ang kanyang ama. Ito ang lakas na dapat mayroon tayo. Hindi lakas ng pagpapakitang gilas, kundi lakas na nakaugat sa Diyos. Para sa sundalo, ang lakas ay nasa katapatan, prinsipyo at gabay ng Diyos. Para sa membro ng pamilya, ang tibay mo ay nagmumula sa pag-ibig at tiwala. Para sa sibilyan, ang araw-araw mong pagsisikap ay mahalaga sa Diyos. Mga kapatid, ang panahon ng Adbiento ay nagpapaalala sa atin. Ginagabayan ka ng Diyos. Nililinaw niya ang iyong landas. Pinalalakas niya ang iyong loob. Binibigyan ka niya ng pag-asa. Ang tunay na tibay loob ay hindi lang pagtitiis. Ito ay pagtitiwala sa Diyos na gumagabay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, gabayan mo ang aming mga sundalo at kanilang pamilya. Palakasin mo ang kanilang loob at ingatan mo sila. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.